Yan ng binhi na bahagi ng programang Plant Now, Pay Later. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Pinaghahanda na ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City at ng pribadong sektor ang banta ng La Nina sa lungsod. Asahan na raw ang matinding pagbaha, lalo pat papasok na rin ang panahon ng tag-ulan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel. Jasmine. TJ, hindi pa man formal na inaanunsyo ng pag-asa ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Nakaka-experience tayo ng pag-ulan dito nga sa malaking bahagi ng Pangasinan, gaya na lamang ngayon kung saan simula noong alas 12 ng tanghali hanggang ngayon medyo panaka-naka na yung pag-ulan at hanggat maaga ang lokal na pamahalaan katuwang ang private sector ay naghahanda na sa posibilidad ng iba't ibang kalamidad. Nagpulong kaninang umaga ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at isang pribadong sektor para paigtingin ang kanilang kahandaan sa anumang sakuna o kalamidad sa lungsod ng Dagupan. Gaya ng tinaguriang The Big One o malalakas na lindol na posibleng tumama sa bansa. Kahandaan ng mga residenteng nasa coastal area sakaling magkaroon ng tsunami pagkatapos ng lindol. Since ang Dagupan po, ang Pangasinan ay nasa Pacific Ocean sa gilid, is more likely na talagang highly affected din po tayo. Ito, sinasabi na ng UN. So, kailangan talaga pahandaan natin kasi pwedeng mangyari anytime. Naghahanda na rin ang syudad sa pagbaha sa pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Ilang barangay sa syudad ang tinukoy na kabilang sa low-lying areas. Actually, ang tinatap namin most is the building owner. Actually, na-tap na namin ang other universities like UPAM, okay, and CDD. Nag-sign sila ng Memorandum of Understanding. Bagamat hindi pa formal na dinideklara ang panahon ng tag-ulan, nakikipag-ugnayan ang Public Alert and Response and Monitoring Center sa mga opisyal ng barangay. CJ, paulit-ulit nga yung panawagan ng lokal na pamahalaan sa ating mga kababayan na maging bukas yung pag-iisip at maging aware sa kung ano ba yung kinakailangang gawin kapag mayroong mga kalamidad. Number one dyan, syempre, yung pagbaha. Lalo pat alam naman natin na ang Dagupan City, konting ulan lamang, 24 oras sa pag-ulan sa isang araw, talagang nagkakaroon na ng pagbaha sa mga tinatawag natin nga na mga low-lying barangays. At syempre, bukod sa pag-identify sa mga lugar na maaaring maging evacuation center, particular dyan yung Dagupan City People's Astrodome, ay ina-identify na rin sa ngayon ng lokal na pamahalaan, katuwang dyan yung CDRRMO at syempre yung Farm C, na i-identify yung mga schools naman na safe o ligtas na gawing evacuation area ng ating mga kababayan, na partikular yung mga hindi nakakasya pa doon sa may Dagupan City People's Astrodome. Bukod doon sa pag-identify sa mga evacuation area, pagkakaroon ng awareness sa mga publiko, syempre importante rin na minamadali na sa ngayon ng City Engineering Office katuwang ang DPWH Port Engineering District yung pagsasaayos naman sa mga drainage, partikular doon sa mga low-lying barangays na kung saan malaking tulong yon na kapag umulan talagang magsusubside kaagad yung tubig kapag maayos nga yung ating drainage system dito sa Dagupan City. Si Jay? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Samantala, 2 katao patay sa salpukan ng dump truck at motorsiklo sa Batac City, Ilocos Norte. Naka-alerto si Michael Season. Patay ang 2 lalaki matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa kasulubong na dump truck sa barangay Bungon, Batac City, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng otoridad, umagaw umano ng linya ang motorsiklo na minamaneho ni Mark Aris Figares sa pakurbang bahagi ng kalsada kaya bumangga ito sa kasulubong na dump truck. Sakay ni Figares ang 16 anyo sa si Lord Castañeda nang mangyari aksidente. Sa lakas ng impact, tumilapon ang 2 biktima at tumama ang ulo sa semento. Nagtamo ang mga biktima ng matinding sugat sa ulo na naging sanhi ng kanilang pagkamatay.
Agad namang sumuko ang driver ng dump truck na si Marcelo Valdez, empleyado ng munisipyo ng San Nicolas, Ilocos Norte. Tumanggi nang magbigay ng pahayag si Valdez. Nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso si Valdez. Curb ito. Oo. Kaya medyo na lost control yung nakamotor. Michael Sison naghahatid ng Balitang Amyanan. Caretaker ng farm sa Bayambang, Pangasinan, patay sa pamamaril. Tutukan sa report ni Alfie Tulagan. Pinagbabaril ang isang farm caretaker nang hindi pa nahuhuling sa larin sa barangay San Libo, Bayambang, Pangasinan. Ayon sa pulisya, may narinig ang ilang residente na may nagtatalo sa isang madilim na lugar nang makarinig sila ng mga putok ng baril. Pinagbabaril ang 28 anyos na si J.R. Cañete habang nakahinto ang kanyang minamanehong motorsiklo. Tubong Batangas ang biktima at may kinakasama sa bayan. So at this moment, yan pang tinitingnan namin. Either sa kanyang trabaho o sa kanyang personal na buhay ang cause ng pagkabaril sa kanya. Narespondihan din ng SOCO ang pinangyarihan ng krimen at na-recover ang iba't ibang mga basyon ng bala. Mga bullet items na na-recover doon, may mga slugs and empty shells na pwedeng aming sinabit sa crime laboratory. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang salarin. Alfie Tulagan naghahatid ng Balitang Amyanan. 10 pakete ng umano'y flavored shabu ang nakumpiska sa kustodiya ni Barry Sakayakay, isang photographer sa bypass operation ng otoridad sa Karaunan Street, Poblacion West, Dagupan City. Bukod sa 500 pisong marked money, nakuhanan din ang suspect ng isang bote na naglalaman ng green substance na umano'y ginagamit sa paglalagay ng flavor sa illegal na droga. Una nang naaresto ng PNP ang iba pang kasama ng suspect na siya ring nagturo bilang supplier ng illegal na droga. Nagkaroon kami ng tactical interrogation dun sa huli at sinabi niya na yung 10 dalawang bulto na yun is ipapalit nila ng isang bulto ng colored shabu o colored flavored shabu. Ito yung McCormick pandan flavor, no? Dahil sa epekto ng El Nino at pag-atake ng pesteng harabas, presyo ng mga panggisa at iba pang pampalasa tumaas. Makibalita tayo live kay Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, tapos na ang taniman at anihan ng sibuyas sa bayan ng Bayambang, Pangasinan na itinuturing na isa sa pinakamalaking onion producer sa ating probinsya. Kaya't kung magtaas man yung presyo ng mga panggisa tulad ng sibuyas, epekto raw yan ng kakulangan ng supply nito. Mangilan-ngilan lang ang nagtitinda ng mga sibuyas at iba pang panggisa sa pamilihan ng Bayambang, Pangasinan. Bukod sa limitadong supply, nagsitaasan na rin ang presyo ng sibuyas, bawang at luya. Pari nag-times 2, 50%, tapos times 2. Kasi pawala na rin yung sibuyas. Tapos ang bawang naman, ang sabi sa amin dun sa binibilan namin sa Ordaneta, nasira yung bawang nila sa China. Ayon sa mga tindera, ang puting sibuyas noong buwan ng Abril nasa 30 to 40 pesos ang kilo. Pero ngayon, umabot na sa 90 pesos ang kilo. Aabot naman sa 90 pesos kada kilo ang pulang sibuyas. Ang bawang nasa 130 pesos lang noong nakaraang buwan. Ngayon, naglalaro na sa 150 hanggang 160 pesos kada kilo. Ang luya, dati nasa 45 pesos kada kilo, ngayon aabot na sa 70 pesos. Yung iba, nagdoble sila, nagtanim. Di, syempre, sira na sila doon. Tapos, yung late na nagtanim, yung mga late na nagtanim, nag-ulit sila. Kasi, naanuhan ng sakit na rabas. Yun yung dahilan na sinasabi nila. Ayon sa municipal agriculturist, tapos na ang anihan sa mga sibuyas sa bayan. Yung sa sibuyas natin, sir, as of now, wala na tayong stock. Kasi yung nakaproduce ng medyo mataas, nasa storage na siya. Hindi man makapagbigay ng eksaktong pagtaya sa naging lugi sa industriya ng sibuyas, pero aminadong nagkaroon ng epekto ang El Nino sa halos 1,000 hektarya ng taniman ng sibuyas sa bayan. Naapektuhan sila sa El Nino din. Hindi natin maialis na yung talagang kuwan natin sa mga crops, affected tayo sa El Nino talaga.
CJ, sumusunod din sa law of supply and demand ang presyohan ng mga panggisa tulad ng sibuyas, bawang at luya. Kung kukunti nga yung supply na dumarating ay talagang magtataas yung presyo nito. Kung sobra naman ay medyo mura yung presyo ng mga panggisa. Pero dito sa ating kinaroroonan sa Malimgas Public Market, mas mahal yung presyohan ng mga panggisa dito kumpara doon sa pamilihan sa Bayambang. Yung kada kilo ng sibuyas dito ay abot ng 100 pesos kada kilo. Yung bawang naman naabot ito ng 150 pesos kada kilo at ang luya ay 120 pesos kada kilo. Mas mataas ang presyohan dito kumpara doon sa pamilihang bayan ng Bayambang na napasyalan natin kanina. So kahit medyo dumoble na itong presyo ng mga panggisa ay marami pa rin yung bumibili dahil talagang essential naman ito sa pagluluto. So kahit mahal, walang problema ito sa mga sa ating mga kapuso na gustong mas maging masarap yung kanilang mga iniluluto at inihahain sa hapagkainan. Yan muna ang latest mula dito sa Malimgas Public Market dito sa Dagupan City. CJ. Maraming salamat, Alfie Tulagan. Ilang magsasaka na bigyan ng binhi na bahagi ng programang Plant Now, Pay Later. Good news sa TD Alfie Tulagan. Hindi nabawi ni Manong Saturnino Solis ang kanyang puhunan sa pagtatanim noong nakaraang anihan. Kabilang siya sa mga pumila ngayon para makakuha ng hybrid seed sa programang Plant Now, Pay Later ng Department of Agriculture. Pag wala kang pera ngayon, makakakuha ka ng binhi. Tapos makakapagtanim ka, bayaran mo lang pag nakaani ka, di maganda yun, sir. Ayon sa Municipal Agriculturist, idinaan sa asosasyon ng mga magsasaka ang pamamahagi ng binhi. Yung binibigay na seeds natin ngayon, yung hybrid is under the Plant Now Pay Later program natin. Babayaran nila just after harvest. Ang problema, hindi lahat mabibigyan ng hybrid seeds dahil sa limitadong supply ng binhi. Kasi nahihirapan tayo in the sense na ang rice area natin dito sa Bayambang is 7,500 hectares. Ang nabigay lang is 915. So, kumbaga outnumbered yung natin. So, talagang nahihirapan tayo. Umaasa ang mga magsasaka na matutulungan din sila sa pagbibigay ng subsidiya sa pataba at pestisidyo. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Public service announcement muna tayo, mga kapuso. 8 oras na scheduled power interruption ang ipapatupad ng Benguet Electric Cooperative Incorporated o BENECO sa ilang bahagi ng Benguet bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Apektado ang Bayan Park, Brooks Point, BWD Busol, Pumping Station, Ambyong, Mamaga at Balili. Bahagi ito ng gagawing pagsasaayos sa ilang poste ng kuryente. Susunod! Kontraktor pinagbabaril, patay! At 95% ng mga pampublikong paaralan sa Dagupan City fire-prone umano ayon sa BFP. Tutukan sa pagbabalik ng Balitang Amyanan. Kontraktor pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Patay! Nakatutok si Joan Punsoy. Kasama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktimang si Jeric Bambalan, kontraktor ng bahay sa Manawag, Pangasinan. Dead on the spot si Bambalan. Ayon sa PNP, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima at binabaybay ang provincial road ng Barangay Nalsyan nang paulanan ng bala ng mga sospek na sakay rin ng motorsiklo. Doon na siya sinundan ng mga sospek doon sa Barangay Nalsyan at doon na rin siya nabaril. 6 na basyon ang hindi pa matukoy na baril ang na-recover sa crime scene. Hindi pa malinaw sa PNP ang motibo sa krimen. Kasalukuyan din iniimbestigahan ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Hopefully, sana magkaroon kami ng witness para may turo itong suspect dito sa pamamaril. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Minor de edad sugatan matapos pagsasaksakin ng kainuman. Nagbabalik Joan Punsoy. Sugatan ng 17 anyos na minor de edad, residente ng Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Pinagsasaksak ito ng kanyang kainuman na si Ivan Gomez, 18 anyos. So nung nakainom na sila, nagkaasaran, nagkaroon ng argument. So itong suspect, bigyan na lang niyang sinaksak itong biktima. Bakas pa ang dugo sa pinangyarihan ng krimen. Nagtamo ng mga sugat sa tiyan ng biktima.
Kwento ng ina ng biktima, umawat lang ang anak sa mga kainuman niya. Namagitan din yung anak ko para umawat po. Hindi nung umaawa na po siya, yung nanuntok po na bayaw po, hinila po yung dalawang kainuman daw po. Tapos, ang nagsasagupan na po yung anak ko tsaka yung suspect po, doon na daw po, nagtaka po sila kung bakit may sugat na daw po yung anak ko. Hindi tinanggi ni Gomez na siyang nanaksak sa biktima, pero depensa nito, nayabangan siya sa biktima. Yun nga, malakas daw siya sa inuman, sabi niya. Kahit sa suntukan, sabi niya. Agad na naaresto ang suspect matapos ang krimen. Hindi na na-recover ang patalim na ginamit nito. Sinampa na ng kaso ang suspect. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. 95% ng mga pampublikong paaralan sa Dagupan City, malaki umano ang tsansang magkasunog ayon sa BFP. Nagbabalik live si Jasmine Gabriel. Jasmine. Si Jane Nagbawa ng direktiba ang provincial office ng BFP sa lahat ng mga local offices na magsagawa na o isabay na sa isasagawang brigada eskwela ang inspeksyon sa mga electrical wirings ng lahat ng mga school. Dito nga yan sa Pangasinan. Pero dito nga sa May Dagupan City, bago pa man ang brigada eskwela, 100% nang tapos ang inspeksyon sa mga gusali at paaralan sa syudad. Bago pa man ang pagsisimula ng Brigada Eskwela sa susunod na linggo, nagsagawa na ng inspeksyon ng Bureau of Fire Protection sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa Dagupan City. 38 mga paaralan ang inikot ng BFP sa loob ng isang buwan. Sa kabuuang bilang nito, 5% lang umano ang tila sumusunod sa panuntunan ng BFP. Nakitaan ng paglabag ang marami mga paaralan sa lungsod. Electrical connections nila. Alam mo yung dating electrical connections na ginawa ng electricians dati. Alam mo yung meron tapos dinagdagan pa nila ng mga connections na parang sila lang ang gumawa at hindi nila i-consult sa ating mga electricians. Bukod sa electrical wirings, napansin din ng BFP ang kawalan ng fire extinguisher at alarm bells ng mga paaralan. Maging ang mga lumang gusali na peligroso na para sa mga bata. May mga inspection nga na ginagawa ng ating mga Bureau of Fire. Pero as much as possible din, tinitignan din namin kung talagang okay pa, na safe pa para sa mga bata. Pero kung talagang hindi na safe, hindi na rin namin ginagamit. Bago magtapos ang buwan ng Mayo, isusumiti ng BFP sa DepEd ang kanilang rekomendasyon. Nakahanda naman umanong sumunod ang DepEd sa magiging rekomendasyon ng BFP. Now, if and when the need is too much, we have to request our central office definitely, because we are also following guidelines and the release of our funds. Magsasagawa ulit ng inspeksyon ng BFP pagkatapos ng 15 araw. PJ, importante ang pagkakaroon ng inspection sa lahat ng mga paaralan bago pa man yung balik eskwela ng libo-libo mga estudyante dito nga yan sa Pangasinan. Unang-una sa lahat para sa kanilang proteksyon. Pangalawa, para ma-check na rin ng otoridad yung kinakailangang mga baguhin pagdating sa mga electrical wirings sa iba't ibang mga gusali. Dahil kung ating matatandaan, noong nakaraang taon bago yung balik eskwela ay iba't ibang mga paglabag yung natukoy o na-identify ng BFP province-wide. Meron pa nga yung mga live wires na kung saan ay nagko-connecta lamang from building to building na kung saan bawal na bawal yun. Kung ang pag-uusapan natin ay yung guidelines ng BFP. Yan yung mga bagay na iniiwasan ng Bureau of Fire. Kaya naman a month before ng balik eskwela, talagang meron ng ibinababang abiso o instruction ang provincial office ng BFP sa lahat ng mga BFP local offices sa buong probinsya para nga matiyak yung kaligtasan ng mga estudyante. Bukod sa mga paaralan, bukod sa mga gusali o school buildings, isa rin sa mga tututukan ng Bureau of Fire Protection na i-check o i-inspect ay yung mga dormitoryo at yung mga inuupahang apartment ng mga estudyante, partikular sa mga syudad na kung saan dito sa mga syudad natin makikita yung mga university o di kaya yung mga colleges. Yan yung susunod nilang pupuntahan nang sa ganon ay matiyak din na ligtas yung tutuluyan ng ating mga estudyante na papasok sa grade 11 o di kaya ay sa kolehiyo. Ang guidelines, CJ, o yung protocol ng BFP kapag nagsagawa ng inspeksyon, after 15 days, after the inspection, recommendation ibibigay nila sa paaralan, and after that 15 days ay magsasagawa sila ng panibagong inspeksyon. Titignan kung tumatalima nga ba ang paaralan sa kanilang rekomendasyon. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Naritong muli ang ating public service announcement.
Sa mga kapuso natin sa Baguio City at Benguet, maghanda na sa 8 oras na scheduled power interruption mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa inyong lugar sa Miyerkules, May 25. Apektado rito ang ilang bahagi ng Upper Cogcoga, La Trinidad at Purok 5, Upper Fairview, Baguio City at buong bahagi ng Kisumbing, Malvar Street, Baguio City. Malaki Parmex. 2 menor de edad dinala sa pulisya dahil sa pagnanakaw ng manok sa Mangaldan, Pangasinan. Nag-aalerto Joan Ponsoy. Nagreklamo sa impila ng pulisya si Cesar Sendanya matapos manakaw ang mga alagang manok sa kanyang farm sa Barangay Tibag, Mangaldan, Pangasinan. Ang itinuturong responsable sa nakawan, mga minor de edad na madalas na umanong nasasangkot sa nakawan sa bayan. Nung papakainin ko yung manok namin, biglang nawala na yung isa, natanggal doon sa tali. Yun lang. Tapos nung yung kasama ko doon na nag-aalaga, nung umalis siya ng bahay, nakita niya na sa bungad yan. Isang manok na panabong, inahin at 3 kalapati ng biktima ang nanakaw umano sa farm nito. Nagtuturoan ang 2 minor de edad ng kausapin ng news team. Sino nagbuto sa inyo? Ngay. Sino siya? Si Akag. Kapit ka sana ng kuntan. Ha? Nga po. Hindi mo ginawa? May nakuhang manok sa mga minor de edad pero ayon kay Sendanya, hindi ito ang kanyang alagang manok. Ipinalit daw ng mga minor de edad ang kanyang panabong na manok sa pera at mas murang halagang manok. Kahit na may balik lang yung manok kasi mga bata yan, marami pang mangyayari sa kanila, bago sila. Basta balik na lang yung manok ko. Aminado ang PNP na maluwag ang batas sa mga kabataan na nasasangkot sa mga krimen. Responsibilidad din umano ng mga magulang na bantayan at gabayan ang kanilang mga anak. May mga nakikita kami yung bata dyan sa plaza na palaboy. Tinatawag namin sila at nile-lecturean ng values formation. John Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Health authorities nag-iikot na sa mga paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa nalalapit na pasukan. May ulat si Jasmine Gabriel. Nagbaba na ng kautusan ng Pangasinan Provincial Health Office sa mga RHU at MHO na maglagay na ng mga treated mosquito nets sa mga paaralan bilang paghahanda sa pagbabalik eskwela. Kung saan pinababantayan na nga po natin muli ang kapaligiran ng eskwelahan at yung mga hotspot area namin po sa dengue, nung nagtala ng dengue cases ay sinasabi namin mag-misting sa mga eskwelahan. Sa Dagupan City, pinulong na ng DOH Region 1 ang ilan sa mga prinsipal ng syudad. And as Dagupan is a prone area for dengue, we are actually doing our part in the different preventive measures. Ang ilang mga guro sa West Central Elementary School, hiling ang pagkakaroon ng mga treated nets sa kanilang mga silid-aralan. Habang ang iba naman, ibabalik na lang umano ang dating inilagay ng mga treated nets noong 2012. Nilalaban din naman yun pwede, kaya lang syempre medyo matagal na rin. So inalis na din namin kasi medyo mainit din talaga pag ano. Siyempre, talamak na ngayon yung sakit na dengue. Hindi natin alam kung kailan i-strike yung mga lamok na yan. Bukod sa treated nets, ipinag-utos na rin ng PHO ang pagsasagawa ng misting, lalo na sa mga lugar na may mga kumpirmadong kaso ng dengue. Halos 4 na ang plebo pasok sa Philippine Military Academy sa Baguio City. So ngayon sa report ni Alfie Talagan. Halos 4 na raang plebo ang sinalubong ng mga kadete ng Philippine Military Academy sa sinagawang incorporation rites. Mula sa 13,000 aplikante na kumuha ng entrance exam noong nakaraang taon, 38 babae at 357 na lalaki ang pumasa sa 7 linggong screening ng PMA. Tatawaging 4th class cadets ang mga nakapasok na plebo. Pinangunahan ni Major General Raul de Rosario ng 1st Air Division ng Philippine Air Force ang incorporation rights. Ano po itong parang malaking bang sa buhay po na maging part po ng PNP. Emosyonal ang mga magulang ng mga plebo. Si Michael na anak sa isang Air Force Colonel, pangarap niyang sundan ang yapak ng ama. Siguro feeling din ng tatay ko na kawang-kaba, naahawa sa anak. Pero that's part of ng
part ng training na pagiging sundalo. Sabi nga nila, Ayon sa pamunuan ng PMA, itong nagdaang 2 buwan ay inilaan para sa pagreforma ng isipan ng mga kadete mula sa pagiging sibilyan hanggang sa pagiging militar. Ito nga pinagdaanan nila, itong beast barrack, wherein yung kanilang civilian mentality, unti-unting tinanggal. Ngayon, nakita naman natin na napi na yung kanilang performance, keep in step na sila sa other members. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Mga kapuso, narito na ang taya ng panahon ngayong araw. Makulimlim na panahon ang sumalubong ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng North Central Luzon. Apektado ng tail end of a cold front ang extreme northern Luzon base sa 7 a.m. weather bulletin ng Pag-asa. Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pulupulong pagkidlat pagkulog ang mararanasan sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan at Aurora. Bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog pagkidlat, lalo na sa dakong hapon o gabi, ang iiral sa mga lalawigan ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Abra, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Benguet. Mahina hanggang sa katamtamang hangin naman mula sa timog ang iiral sa hilagang Luzon at lalawigan ng Aurora na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Naritong muli ang ating public service announcement mula sa Beneco. 8 oras na scheduled power interruption ang ipapatupad ng Benguet Electric Cooperative Incorporated o Beneco sa ilang bahagi ng Benguet bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Apektado ang Bayan Park, Brooks Point, BWD Busol, Pumping Station, Ambyong, Mamaga at Balili. Bahagi ito ng gagawing pagsasaayo sa ilang poste ng kuryente. At yan ang mga balitang hatid ng tropa ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Kasama si Faye Centeno, ako po si CJ Torida. At ito ang Balitang Amyanan! Yan ang binhi na bahagi ng programang Plant Now, Pay Later. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Pinaghahanda na ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City at ng pribadong sektor ang banta ng La Nina sa lungsod. Asahan na raw ang matinding pagbaha, lalo pat papasok na rin ang panahon ng tag-ulan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel. Jasmine. TJ, hindi pa man formal na inaanunsyo ng Pag-asa ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Nakaka-experience tayo ng pag-ulan dito nga sa malaking bahagi ng Pangasinan, gaya na lamang ngayon kung saan simula noong alas 12 ng tanghali hanggang ngayon medyo panaka-naka na yung pag-ulan at hanggat maaga ang lokal na pamahalaan katuwang ang private sector ay naghahanda na sa posibilidad ng iba't ibang kalamidad. Nagpulong kaninang umaga ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at isang pribadong sektor para paigtingin ang kanilang kahandaan sa anumang sakuna o kalamidad sa lungsod ng Dagupan. Gaya ng tinaguriang The Big One o malalakas na lindol na posibleng tumama sa bansa. Kahandaan ng mga residenteng nasa coastal area sakaling magkaroon ng tsunami pagkatapos ng lindol. Since ang Dagupan po, ang Pangasinan ay nasa Pacific Ocean sa gilid, is more likely na talagang highly affected din po tayo.
ito sinasabi na ng UN. So, kailangan talaga pahandaan natin kasi pwedeng mangyari anytime. Naghahanda na rin ang syudad sa pagbaha sa pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Ilang barangay sa syudad ang tinukoy na kabilang sa low-lying areas. Actually, ang tinatap namin most is the building owner. Actually, na-tap na namin ang other universities like UPAM, okay, and CDD. Nag-sign sila ng Memorandum of Understanding. Bagamat hindi pa formal na dinideklara ang panahon ng tag-ulan, nakikipag-ugnayan ang Public Alert and Response and Monitoring Center sa mga opisyal ng barangay. CJ, paulit-ulit nga yung panawagan ng lokal na pamahalaan sa ating mga kababayan na maging bukas yung pag-iisip at maging aware sa kung ano ba yung kinakailangang gawin kapag mayroong mga kalamidad. Number one dyan, syempre, yung pagbaha. Lalo pat alam naman natin na ang Dagupan City, konting ulan lamang, 24 oras sa pag-ulan sa isang araw, talagang nagkakaroon na ng pagbaha sa mga tinatawag natin nga na mga low-lying barangays. At syempre, bukod sa pag-identify sa mga lugar na maaaring maging evacuation center, particular dyan yung Dagupan City People's Astrodome, ay ina-identify na rin sa ngayon ng lokal na pamahalaan, katuwang dyan yung City RRMO at syempre yung Farm C, na i-identify yung mga schools naman na safe o ligtas na gawing evacuation area ng ating mga kababayan, na partikular yung mga hindi nakakasya pa doon sa may Dagupan City People's Astrodome. Bukod doon sa pag-identify sa mga evacuation area, pagkakaroon ng awareness sa mga publiko, syempre importante rin na minamadali na sa ngayon ng City Engineering Office, katuwang ang DPWH Port Engineering District, yung pagsasaayos naman sa mga drainage, partikular doon sa mga low-lying barangays, na kung saan malaking tulong yon na kapag umulan, talagang magsusubside kaagad yung tubig kapag maayos nga yung ating drainage system dito sa Dagupan City. Si Jay? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Samantala, 2 katao patay sa salpukan ng dump truck at motorsiklo sa Batac City, Ilocos Norte. Nagka-alerto si Michael Season. Patay ang 2 lalaki matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa kasulubong na dump truck sa barangay Bungon, Batac City, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng otoridad, umagaw umano ng linya ang motorsiklo na minamaneho ni Mark Aris Figares sa pakurbang bahagi ng kalsada, kaya bumangga ito sa kasulubong na dump truck. Sakay ni Figares ang 16 anyo sa si Lord Castañeda nang mangyari aksidente. Sa lakas ng impact, tumilapon ang 2 biktima at tumama ang ulo sa semento. Nagtamo ang mga biktima ng matinding sugat sa ulo na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Hanggang alas 5 ng hapon sa inyong lugar sa Miyerkules, May 25. Apektado rito ang ilang bahagi ng Upper Cogcoga, na Trinidad at Purok 5, Upper Fairview, Baguio City at buong bahagi ng Kisumbing, Malvar Street, Baguio City. Malaki, Park X. 2 menor de edad dinala sa pulisya dahil sa pagnanakaw ng manok sa mga Aldan, Pangasinan. Nagka-alerto Joan Ponsoy. Nagreklamo sa impila ng pulisya si Cesar Sendanya matapos manakaw ang mga alagang manok sa kanyang farm sa barangay Tibag, Mangaldan, Pangasinan. Ang itinuturong responsable sa nakawan, mga minor de edad na madalas na umanong nasasangkot sa nakawan sa bayan. Nung papakainin ko yung manok namin, biglang nawala na yung isa, natanggal doon sa tali. Yun lang. Tapos nung yung kasama ko doon na nag-aalaga, nung umalis siya ng bahay, nakita niya na sa bungad yan. Isang manok na panabong, inahin at 3 kalapati ng biktima ang nanakaw umano sa farm nito. Nagtuturoan ang 2 minor de edad ng kausapin ng news team. Sino nagbuto sa inyo? Ay, Sino siya? si Akag. Kapit ka saan ng kuntan? Ha? Nga po. Hindi mo ginawa? May nakuhang manok sa mga minor de edad, pero ayon kay Sendanya, hindi ito ang kanyang alagang manok. Ipinalit daw ng mga minor de edad ang kanyang panabong na manok sa pera at mas murang halagang manok. Kahit na may balik lang yung manok kasi mga bata yan, marami pang mangyayari sa kanila, bago sila. Basta balik na lang yung manok ko. Aminado ang PNP na maluwag ang batas sa mga kabataan na nasasangkot sa mga krimen. Responsibilidad din umano ng mga magulang na bantayan at gabayan ang kanilang mga anak. May mga nakikita kami yung bata dyan sa plaza na palaboy, tinatawag namin sila at nilelekturan ng values formation.
John Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Health authorities nag-iikot na sa mga paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa nalalapit na pasukan. May ulat si Jasmine Gabriel. Nagbabana ng kautusan ng Pangasinan Provincial Health Office sa mga RHU at MHO na maglagay na ng mga treated mosquito nets sa mga paaralan bilang paghahanda sa pagbabalik eskwela. Kung saan pinababantayan na nga po natin muli ang kapaligiran ng eskwelahan at yung mga hotspot area namin po sa dengue, nung nagtala ng dengue cases ay sinasabi namin mag-misting sa mga eskwelahan. Sa Dagupan City, pinulong na ng DOH Region 1 ang ilan sa mga prinsipal ng syudad. And as Dagupan is a prone area for dengue, we are actually doing our part in the different preventive measures. Ang ilang mga guro sa West Central Elementary School, hiling ang pagkakaroon ng mga treated nets sa kanilang mga silid-aralan. Habang ang iba naman, ibabalik na lang umano ang dating inilagay ng mga treated nets noong 2012. Nilalaban din naman yun pwede, kaya lang syempre medyo matagal na rin. So inalis na rin namin kasi medyo mainit din talaga pag ano. Siyempre, talamak na ngayon yung sakit na dengue. Hindi natin alam kung kailan i-strike yung mga lamok na yan. Bukod sa treated nets, ipinag-utos na rin ng PHO ang pagsasagawa ng misting, lalo na sa mga lugar na may mga kumpirmadong kaso ng dengue. Halos 4 na ang plebo pasok sa Philippine Military Academy sa Baguio City. So ngayon sa reporti, Alfie Talagan. Halos 400 plebo ang sinalubong ng mga kadete ng Philippine Military Academy sa sinagawang incorporation rites. Mula sa 13,000 aplikante na kumuha ng entrance exam noong nakaraang taon, 38 babae at 357 na lalaki ang pumasa sa 7 linggong screening ng PMA. Tatawaging 4th class cadets ang mga nakapasok na plebo. Pinangunahan ni Major General Raul de Rosario ng 1st Air Division ng Philippine Air Force ang incorporation rights. Ano po itong parang malaking hakbang sa buhay ko na maging part ko ng PNP. Emosyonal ang mga magulang ng mga plebo. Si Michael na anak sa isang Air Force Colonel, pangarap niyang sundan ang yapak ng ama. Siguro feeling din ng tatay ko na kabang-kaba, nahahawa sa anak. Pero that's part and training na pagiging sundalo. Sabi nga nila, Ayon sa pamunuan ng PMA, itong nagdaang 2 buwan ay inilaan para sa pagreforma ng isipan ng mga kadete mula sa pagiging sibilyan hanggang sa pagiging militar. Ito nga pinagdaanan nila, itong beef barracks, wherein Ay yung supply na dumarating ay talagang magtataas yung presyo nito. Kung sobra naman ay medyo mura yung presyo ng mga panggisa. Pero dito sa ating kinaroroonan sa Malimgas Public Market, mas mahal yung presyohan ng mga panggisa dito kumpara doon sa pamilihan sa Bayambang. Yung kada kilo ng sibuyas dito ay abot ng 100 pesos kada kilo. Yung bawang naman naabot ito ng 150 pesos kada kilo at ang luya ay 120 pesos kada kilo. Mas mataas ang presyohan dito kumpara doon sa pamilihang bayan ng Bayambang na napasyalan natin kanina. So kahit medyo dumoble na itong presyo ng mga panggisa ay marami pa rin yung bumibili dahil talagang essential naman ito sa pagluluto. So kahit mahal, walang problema ito sa ating mga kapuso na gustong mas maging masarap yung kanilang mga iniluluto at inihahain sa hapagkainan. Yan muna ang latest mula dito sa Malingas Public Market dito sa Dagupan City. CJ. Maraming salamat, Alfie Tulagan. Ilang magsasaka na bigyan ng binhi na bahagi ng programang Plant Now, Pay Later. Good news sa TV, Alfie Tulagan. Hindi nabawi ni Manong Saturnino Solis ang kanyang puhunan sa pagtatanim noong nakaraang anihan. Kabilang siya sa mga pumila ngayon para makakuha ng hybrid seed sa programang Plant Now, Pay Later ng Department of Agriculture. Pag wala kang pera ngayon, makakakuha ka ng binhi. Tapos makakapagtanim ka, bayaran mo lang pag nakaani ka, di maganda yun, sir. Ayon sa Municipal Agriculturist, idinaan sa asosasyon ng mga magsasaka ang pamamahagi ng binhi. Yung binibigay na seeds natin ngayon, yung hybrid is under the Plant Now Pay Later program natin. Babayaran nila just after harvest. Ang problema, hindi lahat mabibigyan ng hybrid seeds dahil sa limitadong supply ng binhi. Kasi nahihirapan tayo in the sense na
Ang rice area natin dito sa Bayambang is 7,500 hectares. Ang nabigay lang is 915. So, kumbaga outnumbered yung ano natin. So, talagang nahihirapan tayo. Umaasa ang mga magsasaka na matutulungan din sila sa pagbibigay ng subsidiya sa pataba at pestisidyo. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Public service announcement muna tayo, mga kapuso. 8 oras na scheduled power interruption ang ipapatupad ng Benguet Electric Cooperative Incorporated o BENECO sa ilang bahagi ng Benguet bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Apektado ang Bayan Park, Brooks Point, BWD Busol, Pumping Station, Ambyong, Mamaga at Balili. Bahagi ito ng gagawing pagsasaayos sa ilang poste ng kuryente. Susunod! Kontraktor pinagbabaril, patay! At 95% ng mga pampublikong paaralan sa Dagupan City, fire-prone umano ayon sa BFP. Tutukan sa pagbabalik ng Balitang Amyanan. Kontraktor pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Patay, nakatutok si Joan Punsoy. Kasama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktimang si Jeric Bambalan, kontraktor ng bahay sa Manawag, Pangasinan. Dead on the spot si Bambalan. Ayon sa PNP, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima at binabaybay ang provincial road ng Barangay Nalsyan nang paunanan ng bala ng mga sospek na sakay rin ng motorsiklo. Doon na siya sinundan ng mga suspect doon sa Barangay Nalsyan at doon na rin siya nabaril. 6 na basyon ang hindi pa matukoy na baril ang na-recover sa crime scene. Hindi pa malinaw sa PNP ang motibo sa krimen. Kasalukuyan din iniimbestigahan ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Hopefully, sana magkaroon kami ng witness para may turo itong suspect dito sa pamamaril. Joan Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan. Minor de edad sugatan matapos pagsasaksakin ng kainuman. Nagbabalik Joan Punsoy. Sugatan ng 17 anyos na minor de edad, residente ng Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Pinagsasaksak ito ng kanyang kainuman na si Ivan Gomez, 18 anyos. So nung nakainom na sila, nagkaasaran, nagkaroon ng argument. So itong suspect, bigyan na lang niyang sinaksak itong biktima. Bakas pa ang dugo sa pinangyarihan ng krimen. Nagtamo ng mga sugat sa tiyan ng biktima. Kwento ng ina ng biktima, umawat lang ang anak sa mga kainuman niya. Namagitan din yung anak ko para umawat po. Hindi nung umaawa na po siya, yung nanuntok po na bayaw po, hinila po yung dalawang kainuman daw po. Tapos, nung ang nagsasagupan na po yung anak ko tsaka yung suspect po, doon na daw po, nagtaka po sila kung bakit may sugat na daw po yung anak ko. Hindi tinanggi ni Gomez na siyang nanaksak sa biktima, pero depensa nito, nayabangan siya sa biktima. Yun nga, malakas daw siya sa inuman, sabi niya. Kahit sa suntukan, sabi niya. Agad na naaresto ang sospek matapos ng krimen. Hindi na na-recover ang patalim na ginamit nito. Sinampa na ng kaso ang sospek. Joan Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan. 95% ng mga pampublikong paaralan sa Dagupan City, malaki umano ang tsansang magkasunog ayon sa BFP. Nagbabalik live si Jasmine Gabriel. Jasmine. Si Jane nagbawa ng direktiba ang provincial office ng BFP sa lahat ng mga local offices na magsagawa na o isabay na sa isasagawang brigada eskwela ang inspeksyon sa mga electrical wirings ng lahat ng mga school. Dito nga yan sa Pangasinan. Pero dito nga sa May Dagupan City, bago pa man ang brigada eskwela, 100% nang tapos ang inspeksyon sa mga gusali at paaralan sa syudad. Bago pa man ang pagsisimula ng Brigada Eskwela sa susunod na linggo, nagsagawa na ng inspeksyon ng Bureau of Fire Protection sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa Dagupan City. 38 mga paaralan ang inikot ng BFP sa loob ng isang buwan. Sa kabuuang bilang nito, 5% lang umano ang tila sumusunod sa panuntunan ng BFP. Nakitaan ng paglabag ang marami mga paaralan sa lungsod. Electrical connections nila. Alam mo yung dating electrical connections na ginawa ng electricians dati. Alam mo yung meron tapos dinagdagan pa nila ng mga connections na parang sila lang ang gumawa at hindi nila i-consult sa ating mga electricians. Bukod sa electrical wirings, napansin din ng BFP ang kawalan ng fire extinguisher at alarm bells ng mga paaralan.
maging ang mga lumang gusali na peligroso na para sa mga bata. May mga inspection nga na ginagawa ng ating mga Bureau of Fire. Pero as much as possible din, tinitignan din namin kung talagang okay pa, na safe pa para sa mga bata. Pero kung talagang hindi na safe, hindi na rin namin ginagamit. Bago magtapos ang buwan ng Mayo, isusumiti ng BFP sa DepEd ang kanilang rekomendasyon. Nakahanda naman umanong sumunod ang DepEd sa magiging rekomendasyon ng BFP. Now, if and when the need is too much, we have to request our central office definitely, because we are also following guidelines and the release of our funds. Magsasagawa ulit ang inspeksyon ng BFP pagkatapos ng 15 araw. PJ, importante ang pagkakaroon ng inspection sa lahat ng mga paaralan bago pa man yung balik-eskwela ng libo-libo mga estudyante dito nga yan sa Pangasinan. Unang-una sa lahat para sa kanilang proteksyon. Pangalawa, para ma-check na rin ng otoridad yung kinakailangang mga baguhin pagdating sa mga electrical wirings sa iba't ibang mga gusali. Dahil kung ating matatandaan, noong nakaraang taon bago yung balik-eskwela ay iba't ibang mga paglabag yung natukoy o na-identify ng BFP province-wide. Meron pa nga yung mga live wires na kung saan ay nagko-connecta lamang from building to building na kung saan bawal na bawal yun. Kung ang pag-uusapan natin ay yung guidelines ng BFP. Yan yung mga bagay na iniiwasan ng Bureau of Fire. Kaya naman a month before ng balik-eskwela, talagang meron ng ibinababang abiso o instruction ang provincial office ng BFP sa lahat ng mga BFP local offices sa buong probinsya para nga matiyak yung kaligtasan ng mga estudyante. Bukod sa mga paaralan, bukod sa mga gusali o school buildings, isa rin sa mga tututukan ng Bureau of Fire Protection na i-check o i-inspect ay yung mga dormitoryo at yung mga inuupahang apartment ng mga estudyante, partikular sa mga syudad na kung saan dito sa mga syudad natin makikita yung mga university o di kaya yung mga colleges. Yan yung susunod nilang pupuntahan nang sa ganon ay matiyak din na ligtas yung tutuluyan ng ating mga estudyante na papasok sa grade 11 o di kaya ay sa kolehiyo. Ang guidelines, CJ, o yung protocol ng BFP kapag nagsagawa ng inspeksyon, after 15 days, after the inspection, recommendation ibibigay nila sa paaralan, and after that 15 days ay magsasagawa sila ng panibagong inspeksyon. Titignan kung tumatalima nga ba ang paaralan sa kanilang rekomendasyon. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Naritong muli ang ating public service announcement. Sa mga kapuso natin sa Baguio City at Benguet, maghanda na sa 8 oras na scheduled power interruption mula alas 9 ng umaga. Agad namang sumuko ang driver ng dump truck na si Marcelo Valdez, empleyado ng munisipyo ng San Nicolas, Ilocos Norte. Tumanggi nang magbigay ng pahayag si Valdez. Nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso si Valdez. Curb ito. Oo. Kaya medyo na lost control yung nakamotor. Michael Sison naghahatid ng Balitang Amyanan. Caretaker ng farm sa Bayambang, Pangasinan, patay sa pamamaril. Tutukan sa report ni Alfie Tulagan. Pinagbabaril ang isang farm caretaker nang hindi pa nahuhuling salarin sa barangay San Libo, Bayambang, Pangasinan. Ayon sa pulisya, may narinig ang ilang residente na may nagtatalo sa isang madilim na lugar nang makarinig sila ng mga putok ng baril. Pinagbabaril ang 28 anyos na si J.R. Cañete habang nakahinto ang kanyang minamanehong motorsiklo. Tubong Batangas ang biktima at may kinakasama sa bayan. So at this moment, yan pang tinitingnan namin. Either sa kanyang trabaho or sa kanyang personal na buhay ang cause ng pagkabaril sa kanya. Narespondihan din ng SOCO ang pinangyarihan ng krimen at na-recover ang iba't ibang mga basyon ng bala. Mga bullet items na na-recover doon, may mga slugs and empty shells na pwedeng aming sinabit sa crime laboratory. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang salarin. Alfie Tulagan naghahatid ng Balitang Amyanan. 10 pakete ng umano'y flavored shabu ang nakumpiska sa kustodiya ni Barry Sakayakay, isang photographer sa bypass operation ng otoridad sa Karaunan Street, Poblacion West, Dagupan City. Bukod sa 500 pisong marked money, nakuhanan din ang suspect ng isang bote na naglalaman ng green substance na umano'y ginagamit sa paglalagay ng flavor sa illegal na droga. Una nang naaresto ng PNP ang iba pang kasama ng suspect na siya ring nagturo bilang supplier ng illegal na droga. Nagkaroon kami ng tactical interrogation dun sa huli at sinabi niya na yung 10 bulto na yon is
ipapalit nila ng isang bulto ng colored shabu o colored flavored shabu. Ito yung McCormick pandan flavor, no? Dahil sa epekto ng El Nino at pag-atake ng pesteng harabas, presyo ng mga panggisa at iba pang pampalasa tumaas. Makibalita tayo live kay Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, tapos na ang taniman at anihan ng sibuyas sa bayan ng Bayambang Pangasinan na itinuturing na isa sa pinakamalaking onion producer sa ating probinsya. Kaya't kung magtaas man yung presyo ng mga panggisa tulad ng sibuyas, epekto raw yan ng kakulangan ng supply nito. Mangilan-ngilan lang ang nagtitinda ng mga sibuyas at iba pang panggisa sa pamilihan ng Bayambang Pangasinan. Bukod sa limitadong supply, nagsitaasan na rin ang presyo ng sibuyas, bawang at luya. Pari nag-times 2. 50%, tapos times 2. Kasi pawala na rin yung sibuyas. Tapos ang bawang naman, ang sabi sa amin dun sa binibilan namin sa Ordaneta, nasira yung bawang nila sa China. Ayon sa mga tindera, ang puting sibuyas noong buwan ng Abril nasa 30 to 40 pesos ang kilo. Pero ngayon, umabot na sa 90 pesos ang kilo. Aabot naman sa 90 pesos kada kilo ang pulang sibuyas. Ang bawang nasa 130 pesos lang noong nakaraang buwan. Ngayon, naglalaro na sa 150 hanggang 160 pesos kada kilo. Ang luya, dati nasa 45 pesos kada kilo, ngayon aabot na sa 70 pesos. Yung iba, nagdoble sila, nagtanim. Di, syempre, sira na sila doon. Tapos, yung late na nagtanim, yung mga late na nagtanim, nag-ulit sila. Kasi, naanuhan ng sakit na rabas. Yun yung dahilan na sinasabi nila. Ayon sa municipal agriculturist, tapos na ang anihan sa mga sibuyas sa bayan. Yung sa sibuyas natin, sir, as of now, wala na tayong stock. Kasi yung nakaproduce ng medyo mataas, nasa storage na siya. Hindi man makapagbigay ng eksaktong pagtaya sa naging lugi sa industriya ng sibuyas, pero aminadong nagkaroon ng epekto ang El Nino sa halos 1,000 hektare ng taniman ng sibuyas sa bayan. Naapektuhan sila sa El Nino din. Hindi natin maialis na yung talagang natin sa mga crops, affected tayo sa El Nino talaga. CJ, sumusunod din sa law of supply and demand ang presyuhan ng mga panggisa tulad ng sibuyas, bawang at luya. Kung kukunti